Hello my besties and my beautiful soul. Ngayon gusto ko lang kayong batiin na happy 500 subscribers sa ating lahat. So nagpapasalamat ako sapagkat ngayon nakaabot tayo ng 500 subscriber. Sana mas dumami pa tayo, no? Or mas sana may mga panibago pang darating sa atin na sasamahan tayo every readings, no? And kinagagalak kong i-welcome yung mga panibagong subscriber natin, no? So, sana I wish more subscribers to come for us, no? And may the universe bless both of us, no? And ngayon, ang reading natin is weekly collective reading, no? So, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April, no? O ano yung darating na mensahe, no? Na para maging guide mo sa April, no? Ng first week. So, lahat dito ng zodiac sign is naka-include, no? So, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, and Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. So, nandito lahat, no? So, after these sessions, no, mag-comment lang kayo kung naka-resonates kayo sa readings nyo for today, no? So, April 1 to 7, no? Ano kaya mensaheng matatanggap nyo sa April 1 to 7, no? Pwede na kayo pumunta sa description box, no? Ilalagay ko doon yung kanya-kanya nyong zodiac sign, no? Nakalagay doon. And pipindutin nyo na lang para makapunta kayo sa inyong readings, no? Hello, Aries. So, Aries, anong mensahe na parating sa'yo ng first week of April, no? So, nakikita ko dito, Aries, may panibagong opportunity kang may panibagong opportunity magbubukas sa'yo, no? Maybe it is a work or promotions or may nilalakad ka na papel, no? Na hinihintay mo is talagang maybe dumating na siya talaga ng first week of April, no? Kung may hinihintay kang results, no? So, ang first cards mo here is a King of Wands. Use the dynamic energy of a leader. So, dito, no, maybe talagang nakita ko dito, Aries. Talaga naman, ang Aries din is the most powerful zodiac sign. Alam naman natin, no? So, talagang maybe you are a leader or maybe iba sa inyo nag-aaral and maybe mataas ang position mo sa trabaho mo, no? And you are a visionary, no? Aries. And also, maybe talagang meron kang celebration na matatanggap kasi yung hinihintay mo, Aries, yes, yung hinihintay mo is darating na rin talaga siya ng first week of April, no? So, pinapakita rin dito na nag-expand, no? Kumbaga, mas lumalawak pa yung meron ka ngayon, no? For example, pagdating sa asset, businesses na meron ka, talaga nag-expand yung business mo, no? Or yung mga small business mo kung may business ka, Aries. Nakikita ko dito, no? And also, nakikita ko rin naman din talaga dito yung pagiging leadership mo, no? Or maybe you are an influencer or mentor, no? So, or maybe mentor ka, no? Aries. And also, nakita ko rin yung energy mo dito is very highly, no? And talaga nakita ko rin yung excitement mo yung excitement mo kasi may hinihintay ka, no, Aries. So, nakalagay dito is Page of Wands, no? So, nakikita dito, keep your eye on your goals and enjoy every moment. So, dito sinasabi, Aries, halimbawa, nakuha mo na itong hinihintay mo, mag-focus ka doon, okay? Kasi maybe is talagang, meron talagang positive results yon, no? Kapag minahal mo yung halimbawa, you are waiting to contact you, no, sa trabaho na nag-apply ka, yung naghintay ka lang ng ng message, no, galing doon sa company. And sabi dito, kapag text ka noon and natanggap ka sa trabaho, mahalin mo daw yung trabaho mo, no, Aries, no. Nakita ko dito talaga na mag-explore ka pa, no, and may panibago kang discovery na matutuklasan this April, no. So maybe may tao rin din talagang darating sa buhay mo or may mga tao pang may mga tao pang may mga tao pang makikilala ka, no, sa April, no. And also lumabas din kasi yung The Chariot. So maybe talagang this April magiging abala ka, no. Magiging abala ka sa mga bagay-bagay na pinaghahandaan mo for yourself, no. Maybe it is a growth or transformation for you, no? And also, sinasabi rin dito talaga yung direction mo, Aries. Yes, kumbaga, sa isang sa road, no? Straight mo lang yun, no? Kasi maybe baka sinasabi rin ng universe na mag-focus ka dun sa direction mo or yung sinimulan mo, no? Or maybe talagang iba sa inyo naglalahad ng papel kasi maybe
meron kayong nilalakad kasi aalis kayo ng bansa, no? Or maybe may opportunity sa inyo sa ibang bansa, no? Or maybe, yes, maybe, maybe yung iba rin sa inyo is nasa ibang bansa na nakita ko dito, no? Or nagtatrabaho sa ibang bansa, no? Nakita ko talaga yung opportunity mo pagdating sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Maybe talagang ang hinihiling mo ngayon, Aris, is makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Nakita ko. Or maybe talagang gusto mo rin talaga magkaroon ng progress sa buhay mo. Kasi, or iba sa inyo talagang, maybe sa inyo talaga is graduating, no? Or nag-aaral pa. And iniisip nyo rin talaga na after nyo graduate is magkatrabaho, no? Nakita ko dito. And sabi sa inyo, universe, learn to ride the waves of life. So, sinasabi dito, sumakay ka lang sa agos ng buhay, no, Aries. Kasi, syempre, hindi naman mawala. Pero dito nakita ko naman is, wala namang ganong pagdating sa struggles, no? Wala naman nakita. Talagang you are waiting lang talaga, no? May hinihintay ka lang, Aries, na maybe makuha mo sa April, no? Nasa sa'yo na yun kung ano yung nasa isip mo. Kung ano yung unang pumasok sa isip mo, maybe ayun yun, no? And, sinasabi rin dito ng universe, when faced with difficult times, you can either fight against the current, no, or go with it, no. Talagang kung kinakailangan mo talagang lumaban for that, or maybe talaga nakita ko nito kasi talagang nakikipagsapalaran ka ngayon, no, and you are waiting talaga dun sa results na yun na pinag-effortan mo. Talagang maybe talagang may good news talaga sa no, this coming April, no, opportunity for you. And pinapakita rin dito na what is to be gained by depleting your energy, fighting against it. Don't do that to yourself, no? Maybe kung dumadaan ka sa disappointment, no? Disappointment, Aries. Talagang alam naman natin ng Aries, the most powerful zodiac sign, talaga matapang, and also talagang lahat parang kakayahan kasi pagdating sa Aries, no? And nakita ko dito sinasabi ni universe na kung ano man maging resulta ng effort mo, kung kinakailangan ipaglaban mo siya, ipaglaban mo, okay? Maybe rin talaga nakita ko may taong darating din talaga sa buhay mo, Aries, no? And maybe isa rin yun sa hinihintay mo ngayong April, no? Sa first week ng April. Yung taong mag-a-approach sa'yo, no? Maybe tutulungan ka nito, no? Kung talagang maybe promotions, trabaho, love life man yan. May talaga nakita ko, and also nakita ko dito talaga yung fire, no? Parang kumbaga ngayon is nagliliyab ka talaga. Nakita ko rin yung eagerness mo, no? To explore more, no? To explore outside the world, no? Parang gano'n nakita ko. Parang ngayon, nagkakaroon ka talaga na parang sinasabi mo sa sarili mo na kailangan kong lumabas, no? Sa box ko, and i-enjoy yung mga dapat i-enjoy. Kumbaga kasi, parang ngayon, parang nagiging ano ka pa lang, nagbo-bloom, no? Nakita ko dito. And yes, so, ayun, Aries, ngayong April, kung may hinihintay kang maybe sa trabaho, or maybe, yes, trabaho man yan, or anything else, talagang may marireceive ka this first week of April, okay? This April. So, bye-bye. Thank you, Aries. Hello, Taurus. Anong mensahe sa'yo ngayong first week of April? So, ngayon, Taurus, nakikita ko dito sa cards mo, very high emotions, no? Or nakikita ko dito talagang, maybe talaga sa first week of April, maybe may darating na problem sa'yo na kailangan mo rin talagang, malagpasan to, no? Kasi nakita ko dito, sobrang lungkot mo. Maybe ngayon, no, nalulungkot ka. Or talagang yung emotions mo is very napakalalim. Or talagang napakalalim din ang iniisip mo, no? Pero I think it's all about talaga, partner, no? Nakita ko dito. Kasi nakita ko dito talaga yung, yung couples, no? And dito kasi nakita rin kasi dito, Taurus, no? Yung Two of Cups. So, talagang nakita ko dito is partnership, no? And sabi kasi dito, open your heart and receive love from others. So, maybe talagang, nasa relasyon ka ngayon na medyo nalulungkot ka, no? Or maybe talagang talagang nakita ko dito talaga partnership kasi. So, ito kasi Two of Cups, it's kind of give and take, no? Between sa relationship, between sa dalawang tao, no? Nakita ko dito. And nakita ko dito, kailangan mong i-balance din yung sarili mo. Kasi nakita ko dito talaga maybe sa April or talagang lalamunin ka ng kalungkutan. Maybe ngayon nga nag-start na kasi hindi maayos yung isip mo ngayon, no? Maybe kasi nakakaramdam ka ng cold, no? Maybe nararamdaman mo sa partner mo ngayon, or talaga kung may nagugustuhan ka, yung disappointment, no? Talaga nakita ko disappointment. And also, Taurus, yung connection ba? I think talagang dito, kung pinasabi sa akin na this April, magiging busy ka rin, no? And itong taong to, maybe magkakaroon kayo ng problema, no? Yung iba sa inyo, okay? Or yung iba naman, kung wala kayong talagang jowa ngayon. Kasi nakita ko kasi dito, malakas yung N2 kasi, no? So, relationship kasi ito nakita ko dito. And also kasi, may lang din talaga, yung iba sa inyo maybe, magiging busy ngayong April, no?
may naging opportunities din sa'yo. Maybe, talagang nakita ka rin, baka kailangan nyo na rin bitawan, no? Kung alam nang nahihirapan na kayo, no? Kasi nakita ko dito quick ay yung decisions, no? Na kailangan mo mag-decide talaga ngayong April. I think magkakaroon ka ng pagkakaroon ng quick decisions pagdating ng April, no? Kasi it's all about lover kasi, no? And also nakita ko naman dito, it's okay naman, pero talagang lately siguro nagkakaroon na ng coldness between you, no? And kung hindi nyo ito ma-handle, baka mamaya is hindi nyo na rin talaga ma-handle and baka mag-cause din talaga to ng end cycle na nakita ko dito. And also, nakita ko dito is talagang kung sinasabi dito, nagkakaroon ng problema at hindi ka makapag-focus sa trabaho mo, Taurus. Mag-focus ka sa trabaho mo, no? And kung yung taong to, hindi ka talaga rin talaga sure or talaga medyo may alitan kayo, hindi pa kayo no-contact pa kayong dalawa, sabi dito, sabi ni Universe, i-busy mo muna yung sarili mo sa mga bagay na nandyan, no? And nakita ko dito is, willing ka naman din talaga to learn, no? And may opportunities din talagang darating sa'yo. Maybe, may tatawag sa'yo na ganito may mag-o-offer, no? May mag-o-offer sa'yo, nakita ko rin, no, Taurus? Again, this is a general, no, general energy, but specific subjects we have, no? And, nakita ko dito rin talaga na, listen to your inner voice, no, when making choices. Maybe talagang, maraming pumapasok sa isip mo eh. Kahit ako nararamdaman ko maraming pumapasok sa isip mo magulo. Okay? Nasa part ka ng indecisions ka rin eh, no? And nagsasuffer ka rin sa totoosin lang, no? And kailangan may mga bagay na dapat let go ka. Siguro, I think unhealthy yung relation. Yung iba sa inyo, maybe baka unhealthy yung, unhealthy yung relation nyo na. So, kailangan nyo na bitawan, no? Kasi nilalamon ka na, no? Ng emotions mo, Taurus, no? Okay? So, kailangan din talaga na maybe kung yung maging ka sa sarili mo, no? Parang mag-focus ka sa sarili mo ngayon, sinasabi ni Universe, no? Kasi nakita mo yan, 8 of Pentacles. Yes, magiging abala ka ngayong April. Maybe ito yung one factor mo para makapag-look forward din, no, sa taong to. Kasi, baka, nakita kong end na rin kasi yung cycle, no? Parang separations. And I think, kung titignan natin, yes, nagbibigay niya yung gusto mo, pero parang parang hindi siya kontento, parang ganun, nakita ko, hindi siya kontento. So, baka mamaya itong taong to niloloko ka, okay? No, may mga specific din kasi nakalagay ditong zodiac sign. So, tingnan nyo na lang, no? Maybe, energy to ng person na to, no? Na maybe partner mo, ganun, is Cancer, Virgo, and also Libra, no? Sa Libra kasi, tumitimbang ka dito, eh, no? Parang binabalance mo talaga kung ano ba yung dapat na gawin mo, no? Yung sinasabi rin kasi dito, be mindful to your action and decisions talaga, no? Kasi may end talaga ako nakikita ang cycle ngayong this April, no? And talagang lalamunin ka ng kalungkutan ngayong April. And sinasabi sa universe na, make sure you don't start seeing yourself through the eyes of those who don't value you. So talaga nakita dito, sinasabi ng universe, know your worth, no? Talagang may tao rin talagang, kumbaga pinipilit mo na lang, no, Taurus, na magstay sa taong to. Sabi nga dito sa Two of Swords, i-let go mo na yung mga tao talaga na kailangan ng i-let go and wala nang hindi na siya nakakatulong sa'yo, no? And sinabi naman din talaga dito ni Universe na make sure you don't start seeing yourself through the eyes of those who don't value you. So, kailangan parang kumbaga love yourself muna, no, Taurus. And nakita ko naman dito sa April, kasabay nitong end ng cycle nyo is maybe may opportunity na naghihintay sa'yo. Sobrang ganda ng opportunity na ito nakikita ko, no? Talagang to the point na magiging busy ka and to the point makaka-look forward ka rin kaagad dahil nagiging busy, dahil busy ka rin eh during this time na naglo-look forward ka, okay? And sinabi pa dito na you need to know your worth. Ayan, talagang sinasabi ng universe na tingnan mo yung yung halaga mo, no, bilang tao, no, lalo na kung talagang punong-punuhan na, no, Taurus, talagang nakita ko dito, napupuno ka na, naghihintay ka na lang talaga na ikaw yung mapagod sa relasyon na to, okay? And talagang sobrang nasusuffocate ka na rin talaga, talagang to the point na hindi ka na makahinga, iniisip mo rin, ano ba dapat kong gawin? So, sinasabi sa'yo ni universe, no, na you need to know your worth, no, even when others don't, you are not what people think of you. So, talaga hindi rin naman din talaga to, maybe tong taong to nasa isip mo, no, hindi niya nakita yung worth mo ngayon, okay? Hindi pa niya nakita yung worth mo ngayon, talaga. Tara dito, Taurus, no? Kailangan mo rin talagang i-end yung cycle, no? Kung kinakailangan. Pero, it depends on you talaga, no? Sa decisions na ginagawa mo. Basta ngayong April, nakita ako talaga, nalamunin ka na kalungkutan kasi maybe may mag-end ang cycle, no? Maybe ikaw ang mapagod or yung partner mo yung mapapagod. For those who wala rin namang partner, and sinasabi lang din talaga ni universe yon sa mga walang partner na Taurus ha, sinasabi niya, know your worth muna bago pumunta sa relasyon, okay? Bago ka mag-in sa relasyon, no? And sinasabi rin talaga may opportunities na darating sa'yo na magiging abala ka, okay? And
let go mo na yung pain na nararamdaman mo sa sarili mo, no? Kapag nag-end yung cycle nito. Alam, nakita ko transition din talaga to, no, Taurus? Tinan mo, from the partnership, talagang nag-end yung cycle nyo kasi nakakalabuan na rin talaga kayo nito, no? Natang taon, nasusuffocate ka na, maybe siya yung mawala ng gana sa'yo, maybe siya yung bumitaw, or maybe ikaw ang bumitaw, no? Pwedeng vice versa, no? And through this end of cycle of your relationship, magiging abala ka, no? Magiging busy ka, and through this, talaga makakalimutin mo din yung person na to. And of course, sinasabi rin dito na i-let go mo na, no? Makakapag-look forward ka talaga kapag ni-let go mo na. Kapag nakita mo na yung worth mo, okay? And ang sinasabi ng universe, love yourself muna, no? So, thank you, Taurus. Ayun yung mga mensahe na possible na darating ngayong April sa'yo, okay? Bye-bye! Hello, Gemini. So, Gemini, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April, no, ng universe? So, nakikita ka dito, ngayong April, maraming opportunities talaga na darating sa'yo, Gemini, okay? Talaga nakita ko dito, nakipagpalitan ka pa, no? Maybe it is work talaga, no? Talaga, or maybe you have a business, no? And napapa-under mo to ng maayos. May pinapakita dito talaga na kung ano yung minamanifest mo, talaga nakukuha mo rin, no? Malakas kayo mag-manifest, nakikita ko dito, okay? No, Gemini. Nakita ko dito, kayo, may mga bagay talagang pinagpapahalagaan kayo, no? Nakita ko dito, maybe sa 10 of Cups pa lang naman, no, pinakita na rin talaga na everything you have planned for has work out, no? Halimbawa, meron kang business or nagbabala kang mag-business. Yes, sabi dito, magiging maganda yung business mo ngayong April, no? Nakita ko, baby, ngayon palang bakasyon, no, nagbabala ka na kung anong pwede mong i-business, no? And sinasabi, yes, talaga mag-workout yung business na iniisip mo ngayon. And nakita ko dito maraming opportunities pagdating sa trabaho or pera. Nakita ko dito, pagdating sa pera, talagang maano yung pera sa'yo, mabilis pumasok yung pera ngayong April, no? Nakita ko dito. And also, sinasabi rin dito is, yung pinapakita ngayong April talagang, kung ano yung mga pinaplano mo talaga makukuha mo ngayon, no? Ngayong April. And magiging masaya ka rin ng April, okay? And sinasabi rin dito na, maybe yung sa inyo, magkakaroon kayo ng travel, no? Or yung, ngayon, Gemini, maybe ikaw nagbabalak kang mag-travel sa kasama mo mga pamilya mo, no? So, maybe mangyari ngayong April, magkakaroon kayo ng travel, uwi kayo ng probinsya, basta travel nakita ko dito. And kung may pamilya kayo, no, Gemini, talagang yung partner mo is contento na sa'yo, okay? Maybe ikaw rin, kontento ka na sa buhay na meron ka, no, ngayong April. And maybe may nakita rin ako dito talagang, maybe kayo magkakaroon may nakita akong April na talagang ikakasal kayo. Maybe ngayong April, yung iba sa inyo is ikakasal, okay? And magkakaroon ng magandang pamilya, no, or magbubunga yung kasal nyo, no, ng mga anak. Nakita ka dito kasi you are blessed talaga, Gemini, ngayong April, okay? And maybe yung iba sa inyo ikakasal ngayong April, okay? So, ang ganda ng balita, no, Gemini. And also, sabi dito, understand your beliefs na the Hierophant, okay? Understand your beliefs, values, and boundaries. Yung ngayon talagang pinapakita rin dito na ginagabayan ka ng divine wisdom mo, okay? Kasi nga magkakaroon ng marriage, no? Or ikakasal talaga kayo, no? Ikakasal kayo, no? Magiging married ka, no? And talaga marami kang matututunan din, no? And nakita ka rin dito talaga na may taong talagang mabait sa'yo, no? Napapaligiran ka ng mga taong mababait. Nakita ko dito, Gemini, maybe pamilya mo to. Okay, nakita ko. Kung ikakasal kayo ngayon ng partner mo, April, talagang, syempre, makikilala mo rin yung buong pamilya ng magiging partner mo, no? And nakita ko dito, siguro a little bit struggles lang when it comes to money. And kailangan, sinasabi ni universe na dito, pag-isipan mo din, no? Or, pag-isipan mo rin yung paglalabas ng pera. Kasi alam ko, feeling ko nagbabalak kang mag-business, no? Gemini ngayong April. No, business-minded ka rin siguro, no? So, sinasabi lang dito na learn to take life as it comes, both positive and negative. Siguro, bago ka mag-business, tingnan mo rin talaga kung papatok yung business mo or yung advantage or disadvantage ng business mo, no? Okay? And nakita ka dito talaga, medyo a little bit complete lang ang mararanasan mo this April or baka maybe sa April magkaroon ng struggles ikaw, no? Nakita ko. And sabi sa'yo ng universe, you are feeling somewhat confused by the events that are unfolding around you and the various seemingly contradictory information that are coming your way, no? So, trust your instinct and do what they are telling you to do. And you will learn a lot about yourself and the directions you want your life to take. So, sinasabi dito, kung ano yung instinct mo, halimbawa, magbi-business ka, no? This is example lang, no? Magbi-business ka and feeling mo naman din talaga lack ka sa financial, gano'n. So, wag mo na ituloy, no? Kung nagdadalawang isip ka, sinasabi lang sa'yo ng universe, no?
kung nagdadalang isip ka. And sabi dito, trust yourself, no? So, huwag kang magdadalawang isip, no? Para no more regrets din talaga, no? For example, kinasal ka, baka, i-enjoy mo na yun, no? I-enjoy. Siguro yung mga walang asawa pa dito, no? Sinasabi ni Universe, enjoy mo lang yung buhay mo ngayon, na single ka, okay? And sasabi ko dito na, okay yung financial mo ngayon, no? Pero talagang, ano ka lang, matuto kang mag-balance na ng thoughts mo or ideas mo, no? Or decisions mo when it comes to decision making, no? Nakita ko dito, and trust yourself lang, no? Kung may mga bagay kang gusto, no? Para no more regrets, no? Gemini. So, ayan yung nakita ko yung April. Nakita ko yung April talaga, Gemini, is talagang yung pera sa'yo ngayong April is talagang madali pumasok yung pera sa'yo. And also, kapag may business ka, talagang lalago yun, okay? Kasi marunong kang mag-ingat, no? Marunong kang mag-manage ng business mo. And also nakita ako, meron travel ako nakita, no? Maybe yung buong pamilya mo magbabakasyon ngayong April, no? Maybe kahit saan, ikaw na bahala doon, or iba sa inyo ikakasal ngayon. And also nakita ako ngayon is talagang, talagang trust yourself, sabi nga ni Universe, okay? And ano lang, may unting struggles lang nakita dito ngayong April, no? Pero I think kaya mo namang i-handle yun, ikaw pa ba, Gemini? So, yan yung reading mo for today. Bye-bye! Thank you! Hello, Cancer. So, Cancer, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April? So, nakita ko dito, no, Cancer, talagang may paglalakbay ka rin talagang mangyayari ngayon, or maybe, may pupuntahan ka or magta-travel ka, no? Cancer, nakita ko dito. And also, pinapakita dito na, 10 of Pentacles, talagang madaming opportunities din naghihintay sa'yo. Maybe, itong pupuntahan mo is related sa trabaho mo, no? Or talagang, related din talaga to sa mga opportunities itong lalakarin mo ngayong April, no? Kasi nakita ko talagang meron kang travel na gagawin sa April, no? Maybe related sa work mo. Okay? And sabi dito sa 10 of Cups is, everything is repetitions and wisdom from all stages of life. So nakita ko talaga dito na kung nasang ka man ngayon is talagang nag-reminisce ka din. Maybe sinasabi rin dito na talagang family-oriented ka din. Siguro, breadwinner ka, no? Or padre de pamilya talaga, no? Or maybe nasa malayo ka. Nakikita ko dito, maybe nasa ibang bansa ka, no? Cancer. Yung iba sa inyo nasa ibang bansa, yung iba sa inyo magkakaroon ng travel related sa trabaho nila, no? Nakita ko dito talagang masagana yung yung money sa abundance, no? Napaka-abundance mo when it comes sa money, sa okay? Or dito sa buhay mo, no, talagang success yung nakita ko dito. Kung may lalakarin ka related sa trabaho mo, magiging success yung lakad mo, no, or yung pag-travel mo, nakita ko dito. Or maybe magta-travel ka sa relatives mo, no, or maybe talagang magkakaroon ka rin ng, maybe pupunta ka dun sa side ng family mo kasi may asikasuhin kang pamana, nakita ko dito, no. So, talagang nakita ko rin talaga dito na may travel ka related dun sa trabaho mo. And pangalawa is 2 of Wands. Please believe in your personal power, no? And talaga nakita ko dito, makuha mo yung justice na gusto mo, no? And be boldness lang, no? When it comes to decisions, planning, no? And talaga may new beginnings na paparating sa'yo ngayong April, no? Bakit ito na nga yun talaga related sa trabaho mo, nakita ko, Cancers, no? And maybe first time mo to, first time jobs mo to, nakita ko, no? And third one is the Hangman. Now, look at the world from different perspective. So, kailangan mo rin mag-accept ng mga opinion ng iba or mga perception ng iba, no? Kasi baka magamit mo yun, no, in the future, no? Or maybe makatulong sa iyo yun, no? Kaya sinasabi sa iyo ng universe na look the world from a different perspective. Kasi marami kang ma-encounter na tao sa buhay mo at maraming different perspective ka rin ma-encounter, no? Na pwede mong makuhaan ng learnings mo, okay? And also waiting, maybe may hinihintay ka, no? Sa ngayong April, may hinihintay ka, okay? Cancer, maybe it is a job or promotions, nakikita ko dito, no? And unting sacrifice, no? Siguro kaya ka magkakaroon ng travel, no? Maybe talagang related sa work mo to. Depende rin na baka naglalakad ka rin talaga ng para sa trabaho mo, no? Baka maybe you are first time job seeker, no? Nakita ko dito. And talagang yung waiting na yun is magiging maganda, no? May paparating na magandang opportunity ngayong April sa'yo. Maybe travel, family, or makasama family mo, or talagang magkakaroon ka ng justice, no? Or magkakaroon ka ng planning to travel. Okay, nakita ko dito. And sabi sa inyo, universe, don't place limits upon yourself. So, sabi dito, don't place limits upon yourself. You are an infinite being with unlimited potential. So, nakita ko talaga dito, wag mong ilimitahan yung sarili mo, no? Kumbaga nakita ko dito yung taong mahilig mag-explore, no? Baka ikaw yun, Cancer, na mahilig ka mag-explore, mag-try ng mga thrill, yung parang mga thrill na bagay gusto mong subukan. Okay? And sabi sa iyo dito is
You can have and be anything you want. Don't hold yourself back or allow anyone else to. This is your life. Live your truth and remain heart-centered at all times. So, sinasabi talaga dito na wag kang makinig sa iba, no? So, talaga or maybe, kinakailangan mo rin talagang makinig sa iba, no? Baka maybe makatulong din talaga sila sa'yo, okay? And sinasabi rin dito talaga na, siguro kung may maririnig ka sa iba na feeling mo naman it's negative, and hindi naman makatulong sa'yo, wag mo na lang pansinin, okay? Deadmahin mo. Pero kung alam mo naman talaga yung perspective yung opinion ng iba is nakakatulong sa'yo, just take it, no? Kung hindi naman, just leave it, okay? And talaga nakita ko dito na wag mong limitahan yung sarili mo pagdating sa kasi you have unlimited potential eh. Maybe you're skillful or talagang magkakaroon ka ng travel because it is related to your work, okay? So, ngayon, Cancer, nakita ko ngayong first week of April, magkakaroon ka ng travel that's na related sa trabaho mo and maybe makakasama mo rin yung pamilya mo, no? And magiging success lahat ng gagawin mo ngayon, no? Kapag when it comes to travel and pagdating din sa decisions and planning, no? Siguro may pinagpaplanuhan ka ngayon, malaking event or something, no? Kung ano man yung pinaplano mo is talaga magiging success yan, okay? And you are waiting din talaga sa opportunities, no? May darating na opportunities sa'yo ngayong April. So, bye-bye, Cancer. Thank you. Hello, Leo. So, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April, no, Leo? So, nakikita ko dito talaga 9 of Wands and talaga nakikita ko yung, syempre, Leo, talagang strength na, yan zodiac sign talaga, no? Matapang na zodiac sign yan. So, King of the Jungle nga ang Leo, diba? So, nakikita ko dito talagang, may mga bagay or tao kang kinatno sa buhay mo na or maybe ngayong April marami kang ikakat na tao kasi talagang hindi rin fix yung mind mo ngayon, no? Kasi maraming tao rin talagang nagda-down sa iyo, okay? Maraming tao naninira sa iyo, Leo, kasi matapang ka. Alam mo, Leo, kasi malakas sila makapag-attract ng mga negative energy kasi nga yung energy kasi na is very high, no? So marami kang kinat na tao or sa first week of April, marami kang ikakat na tao, no, Leo. And sabi kasi dito, Queen of Swords. When you say Queen of Swords, this is struggles, di ba? Ang swords kasi represent ng struggles, no? Your clear communication express what best for all. So, sinasabi rin dito na express mo yung sarili mo, okay? Maybe kasi kinikimkim mo yung iba and tsaka ka lang magsasalita kapag napuno ka na. Kasi alam naman natin na ganun din minsan ang Leo, no? Pero talagang sinasabi dito, kung galit ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, sabihin mo, okay? Huwag kang matatakot na nasabihin yung nararamdaman mo, no? Kasi nakita ko dito is talaga magkakaroon ka ng quick decisions, no? And Leo kasi din talaga, very observant din na tao talaga tong Leo. Talagang akala mo wala lang silang pake, pero talaga napaka-observant yan, no? Ihalin tulad na lang talaga natin talaga sa literal na Leo, no? Ang mga Leo kasi talagang observant lang nila sa mga frame nila, okay? Tinitingnan nila, no? And nakita ko talaga dito, marami kang taong ikakat ng April, no? Kasi hindi mo na rin ma-handle yung emotions mo, nakikita ko. Napuno ka na. Okay, nakikita ko dito. And Swords and Cup din kasi nakikita ko dito, no? Sword is struggles, a Cup is emotions, okay? And sabi ko dito is the Moon, no? So, the Moon, be careful of seeing things that are not there, no? So, pinapaalalahanan ka lang na ngayong April, be careful, okay? Kasi nakasurrounds ka sa mga taong nakasurrounds ka sa mga taong toxic, okay, no? So, kaya rin siguro magkakaroon ka ng this April, marami kang ikakat or may kakat kang tao ngayong April, okay, Leo? And sasabi dito is, fear, intuitions, mystery, no? Dito nakita ako na wag ka nasabi sa universe na wag kang matakot mag-cut ng tao, okay? Or talagang wag kang matatakot sa mga nakapaligid sa'yo na talagang binablock kasi nila yung energy mo, Leo, no? Ngayon, kaya siguro magkakaroon ka ng quick decision, sinasabi nga dito, quick decision na kung saan marami kang kakat na tao na feeling mo negative na sa buhay mo, no? Kasi ganyan talaga, wala namang masama kung magkakat tayo ng tao kasi kung yung taong yun is nakakapagbigay ng stress and negative sa buhay natin, talaga kailangan natin ikat yun. Kasi kung hindi natin sila ikakat, tayo ang malaki yung effect kasi nun sa atin, energy, no? Talaga hindi rin tayo makakapag-proceed na maayos sa dapat nating malakbayan, no? Sinasabi nga natin, no? And center of attraction, sinasabi rin kasi dito, di ba ang Leo kasi is the king of the jungle. So, you are a center of attraction din sa mga taong talagang marami naiinggit sa'yo, Leo, no? Marami naiinggit sa'yo, no? Nakikita mo naman dyan sa cards mo. Maraming taong naiinggit sa'yo kasi you are a center of attractions. Matapang kayo, no? Parang hindi ka rin talaga basta-basta, Leo. And nakita ko rin dito is Page of Cups. Don't let your emotions get in the way. So, be gentle lang din talaga na Leo when it comes to your emotions, no? Huwag kang basta-basta magbibitaw ng masasakit na salita kasi maybe pwedeng maging panlaban sa'yo ng mga tao na kasunod sa'yo, no? So, iba ka rin kasi magalit, Leo. Talagang kapag nagsalita ka masakit sagad ang buto, no? And sabi dito is, alam mo, maraming taong naninira sa'yo, maraming taong naiinggit sa'yo, pero alam mo, pinapakita dito na you are
are a kindness person and sweetness, no? Napaka ano mo rin talaga, no? Mabait, napaka mabait, napaka mabait mo, no? Napaka mabuti mong tao, no, talaga sa nakasulat sa'yo, mabuti kang tao, kaso nga lang naabuso ka lang din, Leo, okay? And use your intuition, no? Yung feeling mong threat sa'yo, layuan mo, okay? Halimbawa, may mga taong may threat talaga sa'yo, layuan mo, or talagang feeling mo paglalapitan mo palang may gagawin ng masama sa'yo, layuan mo sila, okay? Always follow your intuitions, no? And mag-explore ka din, no, Leo? Kung feeling mo sa yung mga taong nakakasama mo ngayon is toxic, mag-explore ka pa kasi maraming tao, no? Talaga na mas marami ka pang tao, no? Huwag kang mag-stick sa mga taong yan, okay? Kung ikakat mo sila ngayon, okay lang, huwag kang matakot, wag kang matakot na ikat sila kasi marami ka pa makikilalang tao, no? Yung sabi sa iyo ng universe is don't allow negative emotions to your fester. Okay, di ba? Sinasabi rin dito, no? Huwag mong hayaan na controlling ka ng emosyon mo, okay? Sinasabi dito, Leo. And if you are feeling frustrated, angry, or hurt, for example, just acknowledge that, no? Halimbawa, nasaktan ka, nagalit ka, nasaktan ka, nai-stress ka, valid yan lahat, okay? Acknowledge mo yan sa sarili mo, okay? Kumbaga, okay lang, normal lang naman sa tao magalit, normal lang din naman sa tao na masaktan. So, ano kinakatakot mo, no? So, minsan matuto kang, rin talaga, ipakita mo kung sino ka, no, Leo? Kasi medyo nabablock lang talaga yung when it comes to your energy, no, nabablock lang. So, hindi ka nakakapag-express ng sarili mo sa iba. Sinasabi nga rin dito, instead of fighting your feelings, go with them and work with them. So, halimbawa, pinipigilan mo rin yung sarili mo. Halimbawa, may taong talagang inaiinisan ka dahil talagang lagi ka pinupuntiryan nitong taong to, lagi kang sinasaktan, lagi kang ginagalit, parang naiipon siya, no? Kaya may caps din dito talaga, no? Naiipon siya, yung galit mo, yung angry mo na nararamdaman sa sarili mo is naiipon hanggang pumutok ka na lang, no? Para kang vulkan na hindi mo na makontrol yung pagputok, no? Kasi nga, napuno ka na, no? Sabi nga nila, ang taong napuno, mahirap nang i-control. Kasi nga, puro emotion nang umaandar, no? Sinasabi rin dito na i-express mo yung sarili mo para hindi ka rin dumating sa point na ganun, no? Nabigla ka na lang sa sabog. Okay, Leo? And sabi dito is, true healing can really begin. So, simulan mo na mag-heal, no? Kung may mga tao kang ikakat ngayong April, talagang simulan mo na rin talagang i-heal yung sarili mo this April. Huwag kang daw matakot na mag-cut ng tao, okay, Leo? Talagang ayun din talaga yung makakapagpaganda ng mind mo, okay? Kung piling mo naman tama yung gagawin mo, do it, okay? For your sake. Minsan hindi naman masama kung magiging selfish tayo sa iba, no? Kasi wala, ganoon naman din talaga, no? Kahit naman siguro kung sa survival din naman talaga, mas uunay mo pailigtas sarili mo kasi sa ibang tao, no? Doon lang tayo sa realidad ng buhay, no, Leo? So, talagang huwag ka matakot mag-cut, okay? Nandiyan ang Diyos, no, gagabay sa'yo, no, Leo? And kung wala na tao talagang lalapit sa'yo, huwag ka matatakot, no? Kasi may isa pang naniniwala sa'yo, no? Ang Panginoon, okay, Leo? So, ayan yung reading mo for today, Leo. So, thank you. Bye-bye. Hello, Virgo. So, Virgo, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April? So, ang lumabas kasi dito, Virgo, is the Empress, no? So, nakita ko dito, this first week of April talagang maybe may magkakaroon ng iba sa inyo or magkakaroon na panibagong, kumbaga, magkakaroon ka ng baby, no? Ayan, direct ko na, okay? Maybe siguro sa inyo April magkakaroon ng another life, okay, no? Kasi nakita ko dito, Virgo is parang maybe siguro yung iba sa inyo manganganak ng April or mabubuntis ng April, okay, Virgo, yung iba sa inyo. Kasi nakita ko dito is yung pagiging mother figure mo, okay? Yung empowerment mo as a woman. Okay, nakita ko dito. Or wala naman tong gender talaga na specific, no? Pero pinapakita lang sa akin talaga no, yung feminine, ayan, okay, feminine na side, no, ng mga babae nakita ko dito. So talagang may bunga, okay? And nakita ko kasi you are loving and caring person, no? So nakita ko, or this again, ang mensahe sa iyo na parating sa iyo ng first week of April, maybe magkakaroon ka ng bless galing kay Lord, or talagang magkakaroon talaga ng birth, nakita ko, no, rebirth, no? So magkakaroon or manganganak ka ngayong April. So, sabi, ang first card mo kasi is the Magician, no? You can make your imagination real, no? So, maybe talaga yung kung nasaan ka man ngayon or kung buntis ka, Virgo, talaga nakita ko dito na na-imagine mo na yan, no? So, talaga nangyayari lang din talaga ngayon, no? So, maybe naisip mo kung anong pakiramdam kapag naging isang ina, okay? Yung iba siguro sa inyo dito, halimbawa, sorry sa iba, pero yung iba sa inyo, maybe wala nang magulang and you are
talagang panganay ka, ikaw na lang ang nag-aalaga sa mga kapatid mo. So, ayun yung nakikita ko dito, no? So, yes, ayun yung nakikita ko dito sa The Magician, no? Talagang ikaw na yung sumalo ng responsibility, okay? Or kaya may darating din na responsibility ngayong April sa'yo, no? Virgo. Big responsibility, no? Mga Virgo, okay? And next is the Emperor. Own your space with confidence. Pinapakita rin dito, no? Na i-enhance mo pa yung self-confidence mo. Kumbaga confidence ka na, dagdagan mo pa yung confidence, no? Sinasabi ngayong, ngayon or sa mensahe mo na kailangan mo maging confidence talaga pagdating, or maybe confidence ka ngayon sa darating na April, no? Or may pinaghahandaan ka, okay, ngayong first week of April. Siguro, yung iba sa inyo nag-ano sa pageant, yung iba sa inyo naka-ano sa pageant, no? Nakita ko rin na inire-raise niya rin yung as a woman, na nakikita ko dito, no? As a representation ng babae. Okay, no? And talagang magkakaroon ka rin talaga ng struggles pero malalagpasan mo to, no? And anong kita ka rin, no? Kung may feminism side, may masculine side din dito. So, talagang vice versa rin talaga. Maybe lalaki, no? Maybe una kaiha or nag-isa kang babae sa pamilya, or talaga ikaw yung padre de pamilya, no? Ikaw na yung breadwinner ka din na nakita ko dito, no? Talagang ikaw na sumalo ng responsibility ng pamilya mo. Okay, nakita ko dito. And talaga, next is the 7 of Wands. 7 is a lucky number, but ito kasi Wands kasi ito, no? It is challenge din talaga, no? And there may be challenge ahead, you can face them. So, may mga bagay lang din talaga ng April talagang darating sa buhay mo na kailangan mong kaharapin, no? Maybe siguro, talagang struggles din to, problems din na darating sa'yo. Pero ma-overcome mo rin naman yan, huwag kang matakot. Napakita lang dito na kailangan mo paghandaan to, okay? Maybe for your transformation or growth din tong darating sa buhay mo, okay? Na struggles ngayong April, no? May competition din ako nakikita, maybe kasi may pinaghahandaan ka, or competition nga, no? Nakita ko, maybe talagang involved talaga yung dito, may paliksaan kang no, mga iba siguro sa inyo, estudyante pa, nagkakaroon ng pageantry, sumasali ka, sumasapa ka na, in-release mo yung as a woman, no? Kasi Women's Month ngayon, di ba? So, Happy Women's Month sa lahat ng mga nakapanood ngayon, no, mga Virgo, no? So, Women's Month kasi ngayon, so pinakita ngayon, no, na nakikita sa iyo yung representation as a woman, no? And talaga nagdadala ka ng bata, no? Talagang you are loving and caring person din talaga, Virgo, no? So, next is, sabi sa ni Universe, Virgo, where you are right now is where you are supposed to be. Don't compare yourself to others, no? So, kaya siguro lumabas tong yung father and mother figure, no? Kasi nga, mahilig mo i-compare yung sarili mo, no? Kasi dito talaga, may kanya-kanya tayong uniqueness, no? Sinasabi sa'yo, din ni Universe, na kung may compare yung sarili mo, kasi naiiba ka, okay? We have a different uniqueness, no? And sabi rin dito is, that only adds pressure. Siguro na pressure ka rin, no? Baka ito yun, no? Yung darating sa'yo, no? Na competition, no, nape-pressure ka, or may darating talagang problema ngayong April na ikaka-pressure mo, no? Take each day as it comes, and for what it is, you are a better person than you were yesterday. Growth isn't easy, but you got this, no? So, talagang nakikita ko talaga, no, talagang may struggles talaga na darating dito ngayong April sa'yo, and through that talaga, may lesson kang matututunan, no? Sa darating na yan, no? And nakita ko rin dito, maybe, talagang sinasabi dito na huwag may compare yung sarili mo, sabi ng Universe, kasi ikaw na yan, di ba? So, marami ka rin difference sa iba, and may uniqueness ka na wala rin sa iba talaga, no? And talagang huwag kang matakot, no, na sumabak sa mga bagay-bagay na takot ka rin siguro pagdating sa problema, no? Natatakot ka baka hindi mo kayang i-handle. Pero sinasabi ng Universe na kung ano man darating sa buhay mong problema, it is for your growth naman daw. So, malalagpasan mo pa rin, no? Virgo. So, Virgo, ngayon nakita ko, maybe this April, manganganak ka, or talagang may bless si God sa'yo, maybe baby, no? Magkakaroon ka ng baby. And, of course, nakikita ko rin dito na may darating na struggles ngayong April na kailangan mo malakpasan, okay? And sinasabi rin sa'yo, huwag mong i-pressure yung sarili mo, no? And, talagang, alis mo na yung pressure sa katawan mo, okay? Lagi mo lang tatandaan na it is for your growth naman, no? For your transformation as a individual or as a person, no? So, thank you, Virgo. So, bye-bye. Hello, Libra. So, Libra, ano mensahe sa'yo ngayong first week of April? So, nakikita ko ngayong April, Libra, magkakaroon ka talaga ng problem or struggles in this April talaga na to the point na talaga madidisappoint ka. Nakikita ko kasi dito, no? Talagang hindi fix yung mind mo ngayon, no? And maybe darating din sa pagpasok ng April, talagang maraming problema nakahabang sa'yo, no? Challenges, no? Na mararanasan, no? So, ang una mong card kasi is 7, no? 7 of Cups. When we say Cups kasi, Libra, it is more on emotions, okay? Emotions na kung saan kapag
pag may mga drop of waters, no, na tumatama dun sa cups, pag napuno, is talagang aapaw, and that representations of emotions natin, no? And talagang sinasabi rin dito kasi ng Seven of Cups, step back from everything to gain perspective. Maybe marami kang disappointment talaga, no? Kasi maraming opportunity talaga na darating sa'yo, pero parang gusto mo naman lahat. Parang sabi nga nila, gusto mo lahat, pero isa lang talaga kailangan mong piliin, no? And mahilig ka kasi mag-daydream din, no? Or maybe may tao ka na gusto, no, na makuha, or minamanifest mo tong taong to, but suddenly talagang alam mo naman sa sarili mo na parang malabong mangyari. Okay, Libra. So, sinasabi kasi dito, step back from everything to gain perspective. So, mahilig ka kasi mag-fantasy, okay, Libra. So, talaga nakita ko dito na yung emotions mo very napakataas ngayon, okay, or maybe pagpasok din ng April, talaga may kita talaga na yung pain na nararamdaman mo is talagang sobra, no? And sabi rin kasi dito, loss of control. Minsan siguro hindi mo na rin makontrol yung sarili mo when it comes to emotions, even physically or mentally, no? And talagang may tao talaga ako dito nakikita. Maybe itong taong to niloko ka, no? May taong lumoko sa'yo, and nag-promise kayo parehas, pero hindi siya natupad kasi nga nagloko tong taong to, no? And siguro tong taong to maraming option, and naging option ka lang din niya, no? Siguro, nung naging kayo nito, may gusto nitong iba, and parang naging option ka lang yun sa kanya, at ayun yung hindi mo matanggap, no? Na niloko ka ng taong to, kasi mahal mo naman siya talaga, no? And talaga may mga promise lang talaga kayo na hindi natupad kasi nga nag-end yung cycle nyo. Okay? And sabi kasi dito is ni universe, the world. Sabi ni the world sa'yo or ni universe, everything you have worked for is coming together, no? Maybe may accomplishment din talaga na matatanggap ko or ma-recognize ka rin talaga, no? Nasa yung accomplishment sa'yo, no? Maybe itong cycle na to, this April, baka magkaroon ka lang talaga totally ng awakening, di makaka-move on ka rin naman, sabi dito ni universe, no? And sinasabi dito talaga ni universe na wala namang perfectong tao, no? Siguro talagang kailangan mo lang talagang pagdaanan to, no? Etong heartbreak talaga. Kasi kahit naman sino, lahat naman ng tao dadaan sa heartbreak, no? Maybe season mo lang ngayon, no, Libra? So sinasabi rin dito na may recognition ka rin na matatanggap, no? Ngayong sa next month, no, or April talaga may matatanggap ang recognitions and accomplishment. And sinasabi rin dito, sharing your success, build more success, no? And Six of Pentacles kasi ito, no? So, sinasabi lang dito na matuto ka rin tumimbang, no, ng mga bagay-bagay, no, or i-balance, no? Kasi wag kang magpapalamon sa lungkot, Libra. Kasi 'di ba nga, Libra, parang ikaw kasi si balance ka kasi kumbaga sa zodiac sign. Balance, ikaw yung pinaka-balance na zodiac sign, no? May bad side and negative side, pero balance, okay? And sinasabi rin kasi dito na talagang makukuha mo rin yung justice, makaka-move on ka rin sa taong to, no? Talagang Libra is justice din kasi talaga ang Libra, no? So nalulungkot ka lang ngayon, no? Or pagpasok ng April, marami kang disappointment, magkakaroon kasi ng end yung cycle or ganon, magma-heartbreak ka, you're in pain in April 1st, no? But makaka-move on ka rin kasi malalaman mo naman yung totoo na niloloko rin ng taon to. At ang taong to hindi rin marunong makontento, no? Nakita ka dito, no? Libra. And also sinasabi rin dito, yung justice na gusto mong makamit is makakamit mo, no? And swerte ka rin, no? Libra. Kasi talagang pag naka-move on ka na, masashare mo rin sa iba, no? Sabi nga nila, kapag nasashare mo na yung heartbreak na nararamdaman mo sa buhay mo, ibig sabihin, nakakapag-look forward ka na. So, ayun yung magiging palatandaan mo kapag nakapag-look forward ka na dito sa taong to, okay? And, ayun lang naman nakita ko, Libra, na may someone ka na nag-ending cycle nyo because naging option ka lang sa kanya, and talagang hindi siya, siya yung person na hindi siya contented, no? Hindi siya fully committed para sa'yo, okay? And may mga promise din kasi kayo, maybe no closure kasi yung nangyari sa inyo, kaya ngayon, talagang naguguluhan ka, okay? Naguguluhan ka and nasasaktan ka, okay? Nalulungkot ka, umiiyak ka, because talaga naman, iiyak ka naman talaga kasi dito, no? Kasi parang biglaan lang din tong cycle na to na nag-end, okay? And sinasabi naman dito talaga ni universe na nandyan naman siya, okay? I-guide ka pa rin naman niya, natapos lang yung na-accomplish lang tong cycle nyo, okay? And through that naman, may mga learnings ka rin na matututunan galing dito, okay? Maybe, masyado pa kayong bata nito, no? Or talagang kailangan nyo na talaga mag-separate kasi unhealthy na yung relationship nyo. And talaga through that, may learnings ka matututunan. Ang pinasabi sa'yo ni universe, na dapa ka man ngayon, babangon ka rin naman kinabukasan at magkakaroon ka rin ng panibagong chapter, no? Na new beginnings, no? And sasabi dito, yung justice na yun, makapag-look forward ka, okay? And sabi sa ni universe, take some time to rest and rejuvenate, no? Sabi, magpahinga ka rin, no? Kasi talagang
ngayon pa lang, no, I think hindi pa nga nag-April, pero nalulungkot ka na talaga, no, nag-starting ngayon yung awakening mo, and maybe matatapos to ng April, makakapag-look forward ka na ng April, okay? And sabi dito, you need to pace yourself for the changes that are coming your way. They are all positive, bigger, and better things are coming for you. Just relax and trust. So, sinasabi ng universe na may panibago siyang opportunity or chapter or beginnings for you, okay? Basta magtiwala ka lang, no? And tanggapin mo yung mga changes na mangyayari ngayong April sa'yo. Kasi ganoon naman talaga kapag nasaktan, or halimbawa, you are in the relationship, talagang may mga matututunan ka, or may mga lesson kang mabibitbit, no? Kasi imposible naman na through past or past experience mo to your relationship, wala ka natutunan, no? So, ibig sabihin, maulit lang yung cycle kung wala kang matututunan at ganun pa rin yung gagawin mo. So, dapat every chapter na nag-end, kailangan may mga lesson tayong nakukuha, okay? So, ayun yung mensahe sa'yo ngayong April, no? Sa first week, Libra. So, bye-bye! Hello, Scorpio! So, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April, no? So, nakikita ko dito, Scorpio, 5 of Wands. So, talagang marami ring struggles din or competition kang mararanasan this April, no? Okay, marami kang struggles na pagdadaanan this April. And sinabi rin kasi dito is, you have a 5 of Swords. Again, 5 Swords kasi is struggles or problems, no? And sabi dito ng 5 of Swords is something the victory is not worth the price, okay? So, sinasabi dito na maybe magkakaroon talaga ng failure or disappointment ngayong April, no? Or feeling mo talaga may darating ngayong April na you are betrayed by someone, okay? Parang binetray ka ng someone, no? And nagkukosto ng anxiety or depression sa'yo, okay? And sabi rin kasi dito is, sabi dito is conflict. So, kasi pinakita lang kasi dito 5 of Wands, 5 of Swords. So, talagang pinakita talaga struggles and problems din talaga ng pagdadaanan mo ngayong April, no? Pero huwag kang matakot doon sa mangyayaring yun, no? Kasi sinasabi dito, may assurance sa 9 of Pentacles na enjoy the results of your hard work kasi may accomplishment na magaganap, no? And talagang sa kumbaga, galing ka sa struggles or pinaghirapan mo isang bagay, makukuha mo siya, okay? Sinasabi dito. And kailangan na din talaga na or may reward ka rin matatanggap, no? Through struggles, no? Sa pinagdaanan mo, past experience, magkakaroon ka ng reward and satisfaction, no? Sa lahat ng struggles na naranasan mo. And sinasabi dito, after mo maranasan yung mga struggles, makakapagpahinga ka kasi nakuha mo na yun, no? So, kumbaga, yung fulfillment nandun, no? Kumbaga, di ba galing ka, sobrang pinaghirapan mo isang bagay. Di ba pag nakuha mo isang bagay, talaga nawawala yung pagod mo, di ba? So, ayun yung ina-emphasize dito, no? Scorpio. So, sinasabi rin dito na Ace of Cups. So, talagang yung emotions mo rin talaga, siguro dahil, or maybe tears of joy to kasi nakuha mo yung isang bagay, no? So, ganun din, sa April din mangyayari to, no? Nakikita ko rin. And sabi dito is, Ace of Cups is open your heart and receive the emotions around you. So, sinasabi rin dito na, yung mga bagay, yung mga taong tumulong sa'yo, kumbaga, tanawin mo rin sila, no? Tanawin mo rin sila kasi gaya ng pagtanaw nila sa'yo, no? And mahalin mo rin sila kapag minahal ka rin ng mga taong nasa paligid mo o yung mga taong tumulong sa'yo, no? When you are facing the struggles in your life, no? So, ganun din, parang mag-look back din tayo, no? Sa mga taong tumulong sa atin. And talagang through struggles, talaga may mga nahanap kang friendship, no? Na tumulong sa'yo, okay? May mga taong tumulong sa'yo, no? So, possible ngayong April, magkaka-struggles ka. Marami kang ma-encounter na mga taong tutulong sa'yo, no? Para malagpasan mo yung problemang yan. And sa mga problemang pinagdaanan mo, talagang may accomplishment na magaganap or reward or recognition or satisfactions through your struggles in the past of your experience, no? And of course, sinasabi of Ace of Cups is you should look back to the people na tinulungan ka, no, para makuha mo tong bagay na pinaghihirapan mo. And sinasabi kasi dito is beauty, no, and also unconditional love. Maybe talagang may taong nagkakagusto sa'yo, no, and new feelings kasi to, maybe sa mga struggles mo, sa isa tumulong sa'yo, may magugustuhan ka, no, maybe siguro itong taong to talagang may connection ka na rin dito maybe may connection na kayo both, no? So, talagang you are waiting sa sign na lang din talaga, no? Ng destiny, okay? Ng time, okay? And sinasabi rin naman na bago ka magmahal, sana fully healed ka, sabi rin ng universe, no? May self-love ka rin, no? Kumbaga, you are committed na, no? Pag pumasok ka. Kasi, pinapakita dito, it is a pleasure, no? For you. And sabi sa ni universe is, if you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, Scorpio, ask yourself why you are still there, no? So, is it fear of the unknown, living toxic situations, or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit? Be fierce. O, kasi sinasabi dito is Scorpio, no? Na
wag kang matakot na mag-cut ng mga tao, no? Kasi alam ko sa struggles mo this April, makikilala mo kung sino yung mga taong nandyan para sa iyo at para mga taong nandyan lang kapag may kailangan sa iyo, no? So, ayun yung sinasabi dito, no? Wag kang matakot na talikuran sila yung mga taong nandyan lang kapag may kailangan sa iyo, no? Kasi wala naman sila ambag sa buhay mo, okay? Doon lang tayo sa totoo, Scorpio, okay? Kung feeling mo hindi ka na masaya dyan, edi let go mo yung taong yun, no? So, hindi mo naman kailangan ipagpilitin yung sarili mo, lalo na kung maalala ka na ng mga tao kapag may kailangan. Taga na i-end yung ikat yung mga taong nandyan lang kapag may kailangan kasi yung time na nangangailangan, di mo naman sila malapitan, no? So, it's okay lang naman na sinabi ng universe na makaalis ka dyan sa toxic situation na yun na okay, na maalala ka lang ng mga taong mahal mo or mga taong maybe kaibigan mo or pamilya mo na kapag may kailangan lang, nandyan lang sila, okay? Pero kapag kung nangingi ng tulong, wala sila, okay? So, thank you, Scorpio. So, ayun yung mensahe sa'yo ngayon para sa first week of April. So, bye-bye! Hello, Sagittarius. So, nakikita ko dito, Sagittarius, ngayong April, no? Marami kang talaga gagawin ngayong April, no? Maybe, may mga tao rin talaga na tutulong sa'yo ngayong April para makuha yung mga bagay na gusto mo. Alam naman natin si Sagittarius talagang mahilig sila mag-explore ng mga bagay na hindi pa nila na-discover, no? Sa buhay nila. So, nakita ko dito, no? And sinasabi dito is, 9 of Cups, no? Everything has turned out well. Enjoy your success. So, talaga nakita dito talaga na ngayong April talaga, Sagittarius, it is talaga, na kumbaga, araw mo talaga sa first week, no? Sobrang ganda talaga ng daling ng buhay mo ngayong first week of April. Kasi maranasan mo yung saya, compassionate, and trust in the universe. So, talagang alam natin na may tiwala si Sagittarius kay universe, no? And you are very high-minded, no? Sagittarius. So, maganda yan na you are high-minded person o optimism person, no, Sagittarius. So, nakita ko dito sa first week of April, wala naman masyadong struggle na mararanasan, no? Pero talagang pinakita rin kasi dito ni Judgment na answering the call to actions creates new opportunity. Maybe, siguro, dahil nga diba si Sagittarius gusto laging mag-explore, talagang darating sa point namin, new opportunity rin talagang darating sa Sagittarius. And sobrang ganda ng reading mo for today, first week of April, no? Nakita ko dito yung pagiging masayahin mong tao. Sasalubungin mo yung April ng masaya ka and very compassionate person and trust in the universe, no? May trust ka kay universe and through Judgment, yes, talagang may unting lang na kumbaga kailangan mo rin naman na dahil nga 'di ba minsan din kasi talaga si Sagittarius padalos-dalos din kasi talaga siya basta makapag-explore lang, no? So kailangan magkaroon ka ng self-assessment or self-aware, no? Awareness sa sarili mo or self-love or care needed, no? Kapag may mga times na may gusto kang subukan, no? Kasi unang-una, kung may susubukan ka sa Sagittarius, alamin mo muna kung anong purpose no? Kung talaga bang important talaga siya sa iyo or hindi naman, okay? And I think this April siguro may little bit awakening lang kasi nga 'di ba sasalubungin mo kasi ang April ng masaya and nag-explore, no? Or may panibagong discovery sa Sagittarius na naghihintay sa'yo this April. So, sabi rin kasi dito is 3 of Pentacles, no? Talagang sabi dito, reach out for the help you need when you need it. So, sabi dito Sagittarius, huwag ka mahihiyang manghingi ng tulong sa ibang tao kung kailangan mo ng tulong, no? Kasi, minsan, ang Sagittarius din kasi talaga, mataas kasi din talaga totally yung tingin nila sa sarili nila. Kasi nga, akala nila ang mga Sagittarius kasi minsan is kaya nila lahat, okay? Or lahat kaya nila basta may confidence kasi ang Sagittarius talagang gusto rin talaga mahilig sa exploration talaga ang Sagittarius. Pero sasabi dito Sagittarius, huwag kang mahihiyang huwag kang mahihiyang magtanong, no, kapag kailangan mo. Para hindi ka rin din talaga maligaw sa landas sa tatahakin mo ngayong April, no? Or sa mga gusto mong gawin ngayong April para hindi ka maligaw, okay? Kaya kailangan mong humingi rin ng tulong sa iba or mag-ask ka lang ng questions a little bit or help sa mga iba, no? And cooperation is must, sabi nga Sagittarius. Hindi ka makakapunta sa pararoonan mo kung hindi ka naman din nakikipag-cooperate sa ibang tao, okay? So, wag ka yung Sagittarius, wag masyadong self-centered, okay? And kailangan i-consider natin yung mga taong nandyan sa atin, okay? Na willing tumulong, no, for us, for improvements or goals natin na gustong makamit, no, for our discovery, no? So, maybe Sagittarius, this April, you have a lot of realizations na mararamdaman sa'yo, okay? Mararamdaman mo ngayong April, no? And siguro sa influence na rin ng iba, no? Maraming realization ka talagang mararanasan this April. And sabi sa inyo, Universe, Sagittarius, kasi okay naman yung cards mo and talagang may mga opportunities din na naghihintay sa'yo. Sabi ni Universe, if it is meant to be, it will be. Okay, tandaan mo yun, Sagittarius, kung para sa'yo, okay? Even negative yung results ng iyong tatahakin, okay? And sabi dito, you won't have to force, okay? Hindi mo kailangan i-force yung sarili mo para makuha yung isang bagay, no? Or matupad yung gusto mo, okay?
So, and sabi dito, convince or worry over it, let it flow, let it be, and let it come to you, okay? Hayaan mo, hintayin mo yung right time, okay, Sagittarius? Kung nagmamadali ka, lagi mo tatandaan na sabi ng universe, it is meant to be, it will be, okay? Kung para sa'yo, Sagittarius, okay? And you are attracting everything you need, no? Talagang magaling talaga, si Sagittarius kasi talaga is very, talaga siya, kung titignan natin, example, very charming talaga si Sagittarius, and talagang pansinin rin talaga siya ng other zodiac sign, okay? Because of optimistic, ang Sagittarius kasi very optimistic kasi yan. So, and very nag-explore and happiness din talaga si Sagittarius. Kaya, marami siya na-attract na ibang zodiac sign, okay? And sabi dito is, trust the timing of your life, okay? Always trust lang, and wait for the right time na right timing talaga sa buhay mo, okay, Sagittarius. So, Sagittarius ay yung mensahe na possible na darating sa'yo ngayong first week of April. Bye-bye. Thank you. Hello, Capricorn. So, Capricorn, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April, no? So, nakita ko dito, Page of Pentacles, talagang, kumbaga, may iniingatan ka, no? Ngayon, talaga ngayong April, no? Na talagang, nakita talaga kung gaano kakaingat na tao, no? Maybe it is a opportunity or asset na meron ka, no? Na pinangahawakan mo, no? Kumbaga kasi nakasteady ka lang, okay, maybe naka-steady ka lang pero may maraming income na dumarating sa'yo, no? Alam mo kahit hindi ka kumilos pero pagdating sa attraction, sobrang taas ng attraction mo, no, Capricorn, ngayong April, okay? And sabi kasi dito is Pentacles. For Pentacles din talaga, no? So, sabi dito is Queen of Pentacles. Focus on your home, family, success, and abundance. So, it is possible talaga it's asset, no? Na related sa family or sa success mo, no? Capricorn. And, of course, sabi dito, you are a protective, no? So, nakita naman din talaga dito sa cards mo sa Page of Pentacles, talagang iniingatan mo yung bagay na yan. Okay? Ano yung bagay na yun, no? And sabi dito is talagang may matatanggap ang message na ngayon, no? Maybe it compassion or related sa trabaho or ano man. Meron kang message na makukuha ngayong April, okay? Na truthful, okay? And sinasabi dito is the Hermit. So, all life's answer are within you. So, kung may tinatanong ka talaga ngayon, Capricorn, or naiisip mong itanong, ang sabi lang dito is, nasa sayo yung sagot, okay? It may be yes. Kung ano yung sagot mo, okay? So, ayun yun, okay, Capricorn? And sabi dito is wisdom soul or inner truth talaga. And you are divine inspirations, no? So, nakikita ko dito, maybe, iniingatan mo yung pamilya mo, or kung anong meron ka talaga, kung anong meron ka ngayon, iniingatan mo. Mapatao man, mapagamit man, no? Kung anong meron ka talaga. Kumbaga, deserve mo yan kung nasaan ka, no? Sinabi na kagad dito. Kung nasaan ka man ngayon, deserve mo yan kung anong meron ka. Kung anong buhay na meron ka, deserve mo. No? And sabi dito, it is more on enlightenment din talaga ngayong April for you, no? Maybe it's about family or about opportunities, no? Nakita ko rin kasi dito. And sabi rin kasi dito, Four of Pentacles. No, ang galing. Pentacles talaga. You are very abundance, no? When it comes to abundance, ang galing, okay? Napaka-abundance mong tao, okay? Kung baga, yes, pagdating sa pera, no, nakita ko dito. Pagdating sa pera, napaka-smooth ng pera sa'yo, no? Not totally, no? Mabilis ang pasok ng pera sa'yo, Capricorn, ngayong April. No? Holding on too tight can stop you from moving forward, no? Pero sinasabi kasi dito na may mga bagay din na kailangan tayong bitawan, no, Capricorn, kung alam natin talagang hindi na siya healthy for us, no, or for our family, i-let go mo, okay? Bitawan mo, no? Sinasabi dito, Capricorn, no, talagang pinapakita na control, no? Medyo may kinokontrol mo rin talaga kung anong meron kayo, no? And sabi dito, maybe, okay, nakita ko dito. Maybe is talagang iniingatan mo yung rank mo, position mo na meron ka, no? Capricorn, no? And it is for your material gain, no? And protection. Kung ano man yung tinatanong mo ngayon, Capricorn, it depends on you yung sagot, okay? And nakita dito yung pagdating sa pera, sa anumang bagay, talagang mabilis ang pasok sa'yo, okay? Ang sabi sa'yo ng universe, if your mindset speaks, try to free yourself from that, okay? Kung fix daw yung mindset mo, try to free yourself pa rin naman daw, sabi, and rise above it, no? Don't place limitations. Sinasabi lang dito na huwag kang mag-set ng limitations sa'yo, no? Huwag kang mag-set ng limitation for your self-growth din naman to, or for your sake, okay? And on what you think you can achieve, no? Huwag mong ilimitahin yung sarili mo pagdating sa achievement, okay? Don't stand in your own way. Allow yourself to flourish in all ways. Welcome abundance in all forms into your life. Napaka-abundance mo talaga dito. Pinakita dito, napaka-abundance mo, no? Abundance, no? It's more on abundance and talagang
grabe ka talaga, ano. Ngayong April talaga, napakaganda ng April, no? Siguro, maybe araw mo talaga ang April, no? Capricorn. Sobrang swerte mo this April, no? Marami kang matatanggap na opportunities and blessing, no? So, thank you, Capricorn. So, ayan lang yung readings mo for today. Bye-bye! Hello, Aquarius. So, Aquarius, anong mensahe sa'yo ngayong first week of April? So, nakita ko dito, Aquarius, 7 of Wands, talagang marami ka talagang opportunity rin na papasok sa'yo, okay? Marami kang gagawin ngayon, no? Talaga, or maybe marami ka rin ikakat din ngayon, no? Or maybe may kakat kang cycle, no? And dito kasi first card mo is Temperance, no? So seek balance and create a calm atmosphere. Maybe ginagabayan ka rin ng angel mo, no? Or ng spirit guide mo, Aquarius, no? So sinasabi dito, sinasabihan ka na Aquarius, try to self-reflect, no? Or realizations, no? You have realizations this upcoming first week of April, no? And sinasabi dito combination of forces kasi, so maybe combination siya ng sa pilitan, okay? Maybe pipilitin mong maikat kang tao ngayon, okay? Talagang unhealthy na rin sa'yo, no? So, and be moderate lang din talaga sa mga bagay na ginagawa mo, okay? And nakita ko, be ready for the opportunity you work for. Oh my God, maybe this April, maybe may magpo-propose sa'yo, no? Aquarius, may taong magpo-propose sa'yo, okay? Or maybe you have a celebration this upcoming April first week, no? Maybe romance, no? And milestone, okay? Maybe sa trabaho, community, na isa-celebrate mo. And you are clever, no? Clever na tao, cleverness, no? And pinapakita dito home. And maybe talaga may magpo-propose ngayong April din, Aquarius, no? Ang galing, pinakita dito na may magpo-propose or may kakasal, no? Ngayong April, no? Maybe may magpo-propose talaga ngayong April. And pinapakita yung partner mo, no? Talagang iba sa inyo talaga may jowa na or maybe may asawa na ngayon ikakasal. Ang galing nakita ko rin, no? And next kasi is the devil. You are only limited by what you believe is possible. No, medyo pinag-iingat ka lang din, no? Na, or siguro kung iba sa inyo may jowa, pinag-iingat ka lang dun sa jowa mo, no? Kasi maybe obsessed tong taong to. Or yung taong partner mo ngayon, obsessed na obsessed sa'yo, okay? So, maybe talagang nasasakal ka din. Nakikita ko dito. So, okay, nakikita ko na ng malinaw. So, 7 of Wands kasi, nakikita mo, isang straight lang yan, then puro cut. So, may mga bagay talaga na ikakat ka, no? Maybe talagang ginaguide ka rin ng spirit guide mo or yung angels mo, no? Angel mo. Maybe you are cutting someone, no? Maybe yung partner mo ikakat mo, okay? Kasi parang nasusuffocate ka na rin talaga sa taong to. And puro pain na lang din yung ibibigay niya sa'yo, okay? Talagang obsessed din talaga. Alam mo yung, hindi mo na alam kung ano ba yung gagawin mo. Kasi bawat galaw mo talagang nakatingin itong taong to sa'yo, no? Kumbaga, powerless ka na kasi, no? Parang wala kang karapatan na mag-react. Parang ganun. Halimbawa, pinipigilan ka rin talaga nitong taong to sa mga gusto mo, no? Blockage din talaga siya sa'yo, okay? So, maybe rin iba sa inyo talagang magkakaroon ng celebrations, no? And sabi ni, ulitin ko, Aquarius, ngayon, marami kang ikakat din na tao ngayon sa buhay mo na unhealthy. And ginagabayan ka ng angel mo, ng spirit guide mo to self-reflect ngayong April or magkakaroon ka ng realization, no? Aquarius, this April, maybe sa partner mo, sa family mo, etc. or relatives mo, okay? And dito may makita ko talaga dito na magkakaroon ng, sabi kasi dito, be ready for the opportunity you work for. So sabi dito, magkakaroon ng celebration, no? Maybe romance, community, or etc. Ikaw nakakaalam na kung anong sa-celebrate mo ngayong April, baka birthday mo, o kaya talaga may magpo-propose din sa yung tao, no? And sabi dito, may mga tao lang din kailangan na ikat ka talaga, no? Or maybe mahal mo rin sa buhay to, or may partner ka rin ikakat ngayon, okay, na puro pain na lang ang naibibigay sa'yo, or obsessed kasi rin ng taong to, nasasakal ka, okay? Kaya hinihingal din ako ngayon, no? Kasi parang ramdam ko yung sakal ka na, so suffocate ka, okay? So, ang sabi sa'yo ni Universe, resilience is one of the strongest qualities to have. So, ang pagiging resilience mo daw, ayun daw yung nagkakapagbigay ng pagiging malakas na quality sa buhay mo, okay? Or sa sarili mo, no? It has gotten you through so many trials and tribulations in the past. So, marami ka man sinubukan, no, na hindi mo man nakuha. Pero kasi talagang, hindi ka rin talaga natatakot mag-take a risk, no? Or maybe talagang, kailangan din talaga na sa past mo, mag-look forward ka na rin doon, no? Okay? Para makuha mo rin yung mga dapat mong makuha, okay? And it will continue to do so. Lean on the inner tower of strength, no? Talagang pinapakita dito kung gaano kalakas na, na tao, Aquarius, no? Or matapang na tao. Anytime that you need it, you have got this, no? Talaga nakadepende rin talaga sa'yo, Aquarius, yung magiging takbo ng April mo, no? And talagang, kung alin yung nag-resonate dyan, ayun lang i-take mo, okay? Hindi kinakailangan lahat i-take mo, no? Aquarius, no? So, thank you, Aquarius. Ayun yung mensahe sa inyo yung first week of April. So, bye-bye. Thank you.
Hello Pisces! So Pisces, ano mensahe sa'yo ngayong first week of April? So ang unang lumabas kasi dito, Eight of Swords, no? So I think talaga Pisces, ngayong darating na April, marami kang struggles din na mararanasan, no? Pisces, and nakita ko dito, para kang maybe nasasakal ka or hindi mo rin talaga ma-express yung sarili mo, no, sa ibang tao. So kinakailangan tong mga problemang to, kailangan masolusyonan mo na, okay, or ikat mo na, okay? Kasi nakikita ko nakatali ka dito, no? Nakatali ka, kailangan mo nang pumiglas dyan, okay? Kung halimbawa, nasa box ka lang, kailangan mo lumabas, no? For your sake, no? Para sa sarili mo rin, okay? Pisces, no? So, ngayong April, marami kang mararanasan na struggles ngayon, okay? Nakita ko ngayong April. And sabi kasi dito, 8 of Wands. So, take action on your ideas. Life is moving ahead. So, kailangan talaga sa struggles mo or may mga bagay kang gusto, kailangan lapatan mo ng action, okay, Pisces? Hindi naman pwedeng puro say na lang tayo, okay? Kailangan may action din, no, para makuha mo yung isang bagay na gusto mo. And mabilis lang din talaga tong April sa'yo, no, nakita ko, Pisces. Halimbawa, nagkaroon ka ng struggles sa April, first week of April, struggles, makaka-look forward ka rin, malalagpasan mo rin yun, no? Kasi nakita rin dito na napaka-tapang mong tao, okay? Talaga nakita ko dito, and may quick decision ka din na mangyayari. Siguro magkakaroon ka rin talaga ng realizations about dyan kung anong situation mo ngayon, no, Pisces. Kasi feeling ko, nakagapos ka, hindi mo ma-express sarili mo, hindi mo mapakita kung sino ka. So, kailangan mo i-cut yan, no, Pisces, para ilabas, kailangan mo maging ikaw, okay? Kung sino ka, ipakita mo talaga. Kasi talagang, kinakailangan mo ngayong April is makawala ka na dyan, okay? Ma-end na yung cycle mo na yan, okay? Sinasabi ngayong April. And talaga nakita ko dito is Queen of Wands din, puro wands na nakita ko dito, no? Struggles din talaga to, or quick decisions din. Mabilisan lang talaga ang April sa'yo. You can always call on your natural confidence. Alam mo, may confidence ka eh. Kumbaga, lack of confidence ka lang ngayon, no? Or talaga masyadong mo lang dinaramdam yung kalungkutan, no? So, sinasabi kasi din dito ng universe na huwag kang malungkot, huwag mong hayaan maging stagnant ka dyan, okay? Lumabas ka dyan, no? Kung titignan mo sa salamin, no? Ikaw na mismo talaga, alam mo, aware ka naman sa nangyayari sa'yo, eh. Pero ikaw lang talaga may ayaw magbago, no? Kailangan mo magbago, Pisces, no? Para sa'yo, para sa sarili mo, okay? And nakikita ko dito, you should be adaptable, okay? In any circumstances na mangyari sa buhay mo or sa mga problema dumarating sa'yo, dapat mabilis ka mag-adapt, okay? And yung passion mo, ibalik mo din, no? Kasi medyo nawawala ka na ng passion when it comes sa mga goals or opportunity na gusto mong pasukin, no? Nagiging stagnant ka kasi yung energy mo is very lack, no? Or mababa talaga ang energy mo, nakita ko dito, no? So, kailangan talagang wala makakatulong sa iyo, no, Pisces, ikaw lang din, no? So, sa April, maybe marami kang struggles, malulugmok ka, no? And sana, ito maging guide sa iyo to na pagpasok ng April, kung magkakaroon ka ng problema, lakasan mo yung loob mo, okay? And yung determination mo pa din, siguro maraming disappointment na mangyayari sa iyo ngayong April or may darating na disappointment and talagang dadamdamin mo yon. And kaya ngayon, sinasabi ko na sa iyo, Pisces, huwag mong damdamin, okay? Labanan mo, okay, yung emotions mo. Kasi magiging stagnant ka dyan, no? Magiging ganyan ka na lang, no? Nakatali, puro natatakot, puro takot sumubok, no? Sa mga bagay. So, kailangan mong ibalik kung sino ka, okay? Yung pagiging masayahin mo, ibalik mo. Ngayon kasi, ngayong April talagang lalamunin ka ng lungkot, okay? And dito kasi na makukuha mo rin naman, magbabago ka rin naman this April. Kumbaga mabilis lang April sa'yo. Sabi ko nga, umiiyak ka, nalulungkot ka, disappointment ka. After this, wala na, bumalik ka rin sa dati mo, no? Nagiging okay ka rin, no? So, ganun lang talaga ang buhay, no? Laban, pahinga, yun naman talaga, no? Sabi dito, strength, no? You don't know your own strength until it is tested. So, ganun yung April, maraming test na mangyayari sa'yo, no? Maybe struggles and maybe it is a various of struggles or different struggles talaga na mararanasan mo this April, no? So, itinetest ka rin talaga ni Divine Universe, no? For you, no? For your self-improvement din talaga, nakita ko dito. And yung passion mo rin, no? Talagang, sa tao kasi, sa buhay ng tao, talagang sinusubok talaga tayo kung gaano tayo katatag, no? Para tinitingnan din kung hanggang saan na ba yung kaya natin, no? And also dito sinasabi din ng universe mo is, look past what you feel are your incapabilities, no? Huwag mong pangunahan, no? Parang alam mo yun, di mo pa nga sinusubukan pero nawawalan ka na ng gana. Kung i-question mo na yung capabilities mo, no? No, huwag mong i-question yung kakayahan mo, okay? Instead, focus on everything you have achieved so far. So, tingnan mo, kung wag mong questionin yung capabilities mo, no? Kapag may gusto kang subukan, tingnan mo yung mga nakuha mong achievement, no? Kung ano na yung mga nakuha mong achievement sa buhay mo, no? Kasi, ano ano ka lang na pressure ka lang din talaga, no, Pisces, sa nangyayari. So, sabi dito, it is okay to acknowledge your weakness. So, yes, nakita rin talaga dito na ang baba ng emotion mo, no? I mean, mataas yung emotion mo to the point hindi mo na rin ma-handle yung mga disappointments sa buhay mo. So, nakita ka talagang weakness, no? Pero through that naman, strength din kasi nabunot mo sa last card. So, talagang lalakas ka rin. Kumbaga nga, parang sinusubok ka lang din talaga ni universe, no? Para mag-build ng foundation sa'yo, no? Para
hindi ka basta-basta matibag, no? So, but keep in mind that they don't define you. So, kung ano man yung mga disappointment na nararanasan mo, bumagsak ka man or anything else, it doesn't define you naman as a person, no? As an individual, no? So, sabi nga nila may different judgment tayo sa different dimension, no? When we end our life, no? Kapag natapos na yung mission natin herein, sa mundong to, may different judgment naman tayong kakaharapin, no? So, huwag kang matakot, no? Wala silang karapatan na i-judge ka nila kasi it doesn't define you naman, no? Kung sino ka, no? Your strength and your beautiful soul are clear for all to see. So, mararecognize ka rin, no? Lahat ng struggles mo and yung efforts mo and transformation mo, mararecognize ng ibang tao. So, thank you, Pisces. Ayun yung mensahe sa'yo ngayong first week of April. So, sana lakasan mo lang loob mo, no, Pisces, and be who you are and trust yourself, no? And it's normal to recognize our weaknesses ng mga ibang tao, pero depende pa rin sa atin kung paano natin dadalhin yun, no? At kung paano magiging opposite yung tingin sa atin ng tao. Okay? So, bye-bye, Pisces. Thank you.